So yun, magandang gabi po sa ating lahat, no? So ngayon ang discussion po natin ay tungkol po sa production at saka marketing. Ayan, no? So ano naman tong production at saka marketing na to? Actually, itong dalawang to ay nagwo-work together talaga, no? For example, no? Kakaunti ang production mo, tapos hindi ka naman nagma-market, no? Sa Facebook, hindi mo naman minamarket, hindi ka rin naglalako, no? So yung counting production mo araw-araw, pag naipon yan, dadami yan, no? Dadami yan. Hanggang sa hindi mo na alam kung anong gagawin mo diyan, no? Sa mga produkto mo. Kainin mo na lang, 'di ba? Ganun po. Okay? Same thing din kapag marami ka ng production, tapos hindi ka naman nagma-market, no? Hindi ka naglalako, lalong-lalo na hindi mo ginagamit ang social media, no? Sa pagmamarket ng mga product mo. Yun nga yung discussion natin kanina. Kanina tungkol sa product imprinting, no? So, sabi ko nga, dapat 90 to 95% ng content mo sa social media is patungkol sa produkto mo, no? Katulad ko dito, pag-aalaga ng pugo, pagbebenta ng itlog ng pugo, karne ng pugo, pag-aalaga ng manok, pagbebenta ng itlog ng manok. Ganun po, no? And doon natatakbo yan, no? The way kayo magpakain, magpainom, ano yung mga binibigay yung vitamins, routine nyo araw-araw sa yard or sa farm ninyo, i-vlog nyo rin po. Bakit? Kasi kailangan po yan for product imprinting. May imprint sa utak ng tao na kapag naisip nila isang produkto, pangalan mo na yung maiisip nila. Katulad ko, no? Kakain-kain ako ng karne ng pugo. Ay, si Patrick. Di ba? Kukontakin ka na. Yun yung tinatawag na imprinting po. No? Yung product imprinting sa tao. No? Para magkaroon ng branding yung pangalan mo. No? Hindi naman sinasabing social na brand. Pero yung branding na sinasabi kasi is yung nakadikit sa pangalan mo. No? Halimbawa, quail eggs at saka quail meat. Si Sir Patrick na yan. Si Patrick na yan. Sir Robert na yan. Kontakin nyo na siya. Meron yan. Ganon po, no? Nababrand mo yung sarili mo sa isang produkto. Dahil sa pag-i-imprint mo sa tao na mga produkto mo. No? Sa pag-i-imprint mo sa tao through your content, no? Kaya sabi ko nga sa inyo noon, 'di ba? Kaya pinasok natin tong content creation dahil ito yung gusto kong mangyari, no? Magkaroon ng product imprinting at saka magkaroon ng branding, no? Ng product sa akin mismo, no? Sa akin mismo. Okay? So, ganoon lang po 'yun, no? Kailangan ma-equalize ng production mo yung pagmamarket mo. Kasi kung hindi magiging balance po yan, malulugi ka. Halimbawa, ang dami mong production, bagsak ka sa marketing strategy, walang mangyayari. Kalauna, ibibenta mo yan, palugi. Halimbawa naman, konti naman yung production mo, ang lakas-lakas mo mag-market, no? Ang dami naghahanap sa'yo ngayon, no? Tapos wala ka na maibigay. May magchat-chat sa'yo, wala. May magchat-chat, wala. Wag na kayo bibili dyan, kaya ano? Kasi parating wala, not available, post ng post, tapos wala naman palang available na itlog ng pugo. Karne ng pugo, wala din, post ng post, 'di ba? Ang pangit po, magiging negative, no? Negative sa kita, negative din yung impact sa sa reaction ng mga possible buyers mo. Kaya kailangan yung production and marketing strategy ninyo is magtugma siya, no? And maging honest din po kayo, no? Kung ilan lang yung on hand ninyo na product, yun lang yung i-post nyo, no? Kung ilan lang yung available, yun lang din yung i-post nyo. Kaya nga ako, di ba, napapansin nyo, kapag may available ako, sabi ko, more or less 500 eggs, more or less 400 eggs, meron tayong available quail meat sa Sabado, 1 to 3 p.m. ang delivery, 20 packs, tapos ang presyo is 200 pesos per pack. Ayan po, no? Dapat nalalaman nila yung figure.
nung available na products mo para din sila mag-expect, no? Mamaya bonggang-bonggang marketing strategy yung ginagawa mo, tapos sa 10 pirasong itlog ng pugo lang pala yung benta mo. Ay, patay tayo dyan. Di ba? Masisira ka rin, masisira. Kaya yun, no? Parati ko sinasabi, yung production dapat mag-equalize, no? Doon sa marketing style and strategies ninyo po. So, magandang gamitin yung isa sa diskarte ko, no? Pinasok ko yung content creation sa Facebook at saka sa YouTube, no? Sa Facebook po, ayan, kalimitan naman ginagamit eh. I-on nyo yung professional mode ninyo, no? Para ma-recognize kayo ni Meta na content creator na kayo. At paunti-unti niyang i-distribute yung mga content ninyo sa mas wider audience. Mas wider yung audience, mas maganda yung magiging imprinting, mas magiging maganda yung branding ng pangalan ninyo doon sa produkto na binebenta ninyo po. Okay? So, yun po, kaya pinasok natin yung content creation, no? Dahil malaki impact nito, lalo sa business po natin. Alright? So, yun lang po. God bless sa ating lahat. Peace!